quotes, no? Ni Coco Martin. Ang lalim. Okay? At ito naman, magtatanong din para sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung naman kundi si Candice Go of ABS-CBN.com. Good evening, Coco. Good evening po. Coco Martin bilang isang individual, sa personal na buhay, kanino ka mas nakaka-relate? Kay Ador or kay Cardo? Honestly po, sabi ko nga po kanina, kay Ador po. Kasi yung inaano po namin yung character namin talagang, sinabi lang sa akin ng management, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mag-ano, sabi niya, as is work. Yes. Kung ano ka. Sabi niya, kung ano ka, kung anong pagkakilala mo sa pagkatao mo, kung ano yung pagkakaano mo. Kaya mas nakarelate ako sa kanya kasi sabi ko nga, syempre, maraming inputs, maraming mga nilalagay na diadagdag sa character, even in the training, ganyan. Pero sabi ko nga po, mas madali para sa akin yung ginampanan ko yung buhay ni Ador. Pero sabi ko, mas interesting yung buhay ni Cardo. Kasi mas challenge ako kasi mas nag-iisip, mas nag-create ako ng character ko, kung ano man yung kailangan ko ilagay para mas lumalim pa po siya. Ayun po. Tapos, kaka-announce lang ni Senator Grace po na tatakbo siya bilang presidente sa 2016. Kung hihingin niya yung suporta mo, ano magiging sagot mo? Honestly, hindi pa po ako makakasagot sa ngayon. Kasi sabi ko nga po, ang kinaganda naman po sa kay Tita Susan sa kay Ate Grace, sobrang klaro po sa aming lahat na bago namin gawin itong proyektong to, wala po itong political agenda. Talagang klaro po yan. Actually, sila pa po mismo nagsabi niyan na parang siguraduhin lang natin na hindi magkakaroon ng mali siya, wala itong ganito, gano'n. Ako po, honestly, sa ngayon, ang stand ko po, hindi pa po ako nakakapag-decide kasi masyado pa po maaga. By next year pa po ang election. Siyempre, sabi ko, kung hihingi ng tulong ko ni Senator Grace, gusto ko po muna malaman kung ano po ba yung ano niya, yung plataforma. Siyempre, hindi po dahil magkakilala po kami and then nagkatrabaho na po kami dito sa Susan. Siyempre, gusto kong malaman kung ano yung plano niya, kung ano yung magagawa niya sa ating bansa. Kasi sabi ko nga po, honestly, ako gusto ko rin marinig yung ibang plataforma ng ibang gusto tumakbo na sa whatever, kung Senate yan, President yan, ano. Kasi para magkaroon ako ng para makapag-decide po ako. Mahirap naman tumulong na dahil kaibigan mo lang. Kasi hindi lang naman ang kapakanan ko nakataya dito ng pamilya ko, ang buong bansa po natin. Na pwede akong maka-influence ng napakalaki sa maraming tao po. Kaya sabi ko nga po, gusto ko munang malaman, ayoko magpadalos-dalos ng desisyon o whatever ko naman yan. Kasi ito yung pagkakataon ko para manindigan dahil itong pagkakataon to, ngayon ko lang hawak ang aking salita o ang namboto ko. Ayun po. Thank you for answering the question. That goes to show na dapat sana tularan ka lahat ng Pilipino na yung magiging mga botante sa 2016, mag-isip yun. Vote wisely. Totoo po kasi sabi ko nga po, every time na sayang, ito yung, lalo na po yung pag minsan na nakakausap tayo na, hindi ako boboto. Ang laki ng pinakakawalan nilang pagkakataon, hindi nila alam kung gaano kalaki yung pwedeng mabago sana ng ating bansa. Kasi tayo lahat naman naghahanap tayo ng pagbabago po, di ba? Ito na po yung tamang pagkakataon para tayo magtulong-tulong kung ano man yung hinahanap nating pagbabago sa ating bansa. Mabuhay si Coco. Ang lalim ni Coco, no? Grabe. Ayan, our official hashtag for tonight is FPJs ang Probinsyano. At pwede na po kayo maglagon sa ating Kapamilya event. Okay? We are down to our last two questions for the first part of this press con. And manggagaling ang tanong kay Carmela Ning Bobbies. Hello po. Hello po. Since yung title ng movie mo is Ang Probinsyano, maybe all know kung saan yung province mo and mag-cite ka ng experience mo na hindi makakalimutan nung nasa province ka. Ang probinsya ko po kasi sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, sa Arayat. Nung bata po kami, madalas din po kami doon. Every vacation, at every time na naglalayas ang nanay ko. Dahil medyo sabi ko nga po medyo hindi maganda yung experience din ng kabataan ko sa family ko dahil mga nag-separate yung parents ko. Pero sabi ko nga lagi na parang
yung mga bagay na yun yung mga dahilan kung ba't naging matibay ako ngayon. Kasi yun yung naging pundasyon ko. Whatever kung ano man yung mga pinagdaanan ko, sabi ko, hindi ko mararating to kung hindi dahil doon. Kasi, ang layo dun sa tanong pero sinasabi ko lang po na, whatever na meron kang pangit na nakaraan, and then, at nalampasan mo na yun, nalampasan mo yung pagsubok na yun, di ba dapat wala kang regret kung ano man yun. Kasi sabi ko nga, lalong-lalo na po ako, ano po bang yan? Baka kung nagkaroon ako ng maayos o whatever, di ba, mas magandang buhay nung araw, baka hindi ako ngayon ganito. Kasi hindi ako ganun magpupursige kung meron ako nun eh. Pero dahil nga wala akong ibang makapitan, kundi ang lola ko nun, naging ito ako, naging matibay ako. Kasi siya yung naging pamantayan ko sa buhay eh. Sabi ko nga, lola ko, hindi nakatapos ang elementarya, nabuhay kaming lahat. Eh what more ako na pinagtapos niya ako ng college. Di sana mas matibay ako kaya sa kanya. Kaya ako ngayon yun, tumutulong po sa pamilya namin. Okay. Since nasabi mo kanina, you haven't met FPJ, and since ngayon naman, kasama mo yung better half niya sa teleserye nyo, may sinishare ba sa'yo ng mga characters or distinct characteristic ni FPJ para Kami makuha mo? ni Tita Susan po ngayon, naging parang po talaga kami maglola. Every time naman, like yung time naman namin ni Tita Gina, kasi sabi ko nga po, siguro dahil laki akong lola, sobrang gaan po ng loob ko kapag meron akong mga veteran actors and actors na kasama, like sila Tito Rod, sila Tito Dante Rivero, sila Tito Eddie Garcia. Sabi ko, dahil laki ako sa lolo't lola, iba yung ano ko sa kanila eh, yung pagkikare. Sabi ko, kaya natutuwa rin siguro sila sa akin dahil mas may pinupuntahan ko sila sa tent nila, nagbibigay ako ng pagkakataon ng makapagkwentuhan, makabag sila, kasi napakarami ko pong natututunan sa kanila. Hindi lang po sa larangan ng pag-arte o sa trabaho ko, kundi pagdating sa personal na buhay. Napakarami nilang kwento. Tita Linda, sabi ko, yung mga experiences namin na parang, sabi ko, dati pinanonood ko lang sila, dati hinahangaan lang namin sila ng lola ko. Pero ngayon, sabi ko, ito kausap ko. O po pwede ko nga lang sama lola ko para makadyan sa kwentuhan. Pero sabi ko, iba yung kayamanan na ibibigay nila sa akin. Yung experiences ba, na parang sabi ko nga, may mga kwento sila sa buhay nila na parang nakaka-relate ka at alam mo later on ma-experience mo yun sa trabaho mo at sa personal mong buhay. Pero, ang advantage po nun, hindi mo na kailangan pang madapa bago matuto. Kasi base sa mga kwento nila, sa mga pinagdaanan nila sa buhay, napakarami mong natutunan. Kumbaga, mas lumalalim yung pundasyon mo para sa mga pagdating na pagsubok sa buhay mo. And then, yung about na kay Tita Susan and then kay FPJ, ang dami po. Actually, sabi ko nga, nung walang hanggang days pa, siya po nagsabi sa akin na parang, alam mo, Coco, maraming mga pelikula sa FPJs na bagay sa'yo. Ganun lang po sinabi niya sa akin. Kaya nung naisip ko ang probinsyano, sabi ko, susubukan ko ang ipaalam kay Tita Susan. Siyempre po, pinagpaalam po muna namin, bago muna namin yan, kung talaga kung papayag po ba siya. And then, natuwa naman po siya na na-appreciate naman po niya na binibigyan naming halaga yung mga obra na nilikha po ni FPJ na this time, makikita naman po sa telenovela. Sa teleserye. Ayun po. And last question ko na lang, about Bella Padilla, can you share about something, how is it working with her? Si Bella po, nakakatuwa sa kanya. Ano po siya, sincere na tao. Napakabait niyang katrabaho. Alam mo yung, siguro naiisip niya na parang, ayun nga po, siyempre bago siya from ABS, ganyan, siguro mas bata siya kaysa sa amin. Mas gusto niya matuto, nakikinig po siya sa amin, sa director ko, and then ganoon din po, nakikipagkwentuhan din po siya kay Tita Susan. And then yun, ang kinaganda po sa kanya kasi, yung willing siyang ibigay lahat, yung wala siyang boundaries na inaano. Kaya nga sabi ko nga po nung ginagawa namin ito, ang ganda-ganda ng registro niya kasi napaka-open niya bilang tao at bilang katrabaho. Ayun po. Okay, thank you and congratulations. Thank you, Ning. Our last question will come from